MPL Arena. Kaya naman samahan nyo kami sa pagpasok sa game number 2. It's going to be the battle for Falcons AP Bren laban sa Fnatic Onyx Philippines. Oo, yung level ng saya ko ngayon, para mo nang binalik si Balmond. Mga ganong levels. Marami-rami Okay na. oh. Marami-rami na akong magagamit sa RG ko, Brigida. Yes, at Sa panigurado, pagbabalik. mamaya yung mga mag-argue din. Oo. Di ba? Kung sakaling magiging successful ang magiging pick ng Sicilian dito ng Fnatic Onyx Philippines, Yep. it's going to be somewhat of a meta changer nga ba muli. Kasi sobrang rare natin, actually rare dito sa MPL talaga na makita natin yung Sicilian na nagbabalik on the mid. Pero as we understood na nga lang din, as explained by Umi, nagkaroon ng adjustment din kasi sa CEO. There's a clock of destiny rather. Kaya medyo na-adjust din yung sa kanyang mana. Oo, mas madali na rin para sa kanya dito. Kung matatandaan ko ng kung tama ang aking pagkakatanda, parang kaya na niya agad maghalos may 200 na stacks in an average, given yung average na game time, di ba? Yung typical na parang around 15 minutes, nasa ganun na yung values. Kapag ka talagang sinulit mo, yung tipong talagang eager mong mag-seek out ng mga At stacks dyan. yung sobrang naalagaan ka rin sa linya mo, Yun hindi din. ka nagagalaw. The best case scenario, kumbaga, for a Sicilian nga, Oo. na recently nagkaroon adjustment, pero walang adjust dito sa kakunatan, katapangan nila Yep. King Kong. Kung kanina iniisip natin or siguro medyo concerned tayo dun sa isa sa mga nabanggit ng ating Infinix Game Tambayan, which is yung check push capabilities, and yung siguro hahanapin mo kung saan yung mga sources of crowd control for Falcons AP Bren. Parang ang nagiging response nila dun ay idaan talaga sa tapang. Sa Yung tapang. parang ibabato lang nila ng ibabato yung kanilang mga sarili. Kasi napakataas nga naman yung magiging damage output nila for that. Pero mapo-force out dito ang flicker mula kay Flap TZ dahil mas inunahan ng Fnatic Onyx dun sa instance na yun si Flap. Hindi na rin sa pagbato ng sarili, sa pagbato rin ng mga kalaban, Brigida, mga pwede Oo. natin makita. Pero ito nga lang din ang sabayan sa Turtle. Nako, napakaraming kinakailangan isipin pero nagawa na ni Flap yung espasyong kinakailangan ng kanyang mga Lagi kasama. mo, pero sa huli, King Kong pa rin ang makakasecure doon ng ating turtle objective at mapapag-iwanan pa yata rito si Flap TZ. Pero Wow. mukhang maaalalayan naman siya paalis ng Yung kanyang mga ganong kakampi. babad, Brigida, pabor pa yung kay Super Friends kasi nakakapag-stack up na nga siya. And just imagine, nilayo na silang sobra ni Flap. Oo. Pero sabi ni King, nilalayo kayo? Nandito na ako sa gilid eh. And secure pa nila, by the way, yung first turtle element. Ito naman, it's the bat piece onto the Land of Dawn with Fnatic Onyx Super Friends Sicilian pick. There are now a total of 76 unique heroes used ngayong MPL Philippines Season 14. Ay, ang saya. At sa week 8, day 1 pa lamang tayo. Meron pa tayong 2 araw ng week 8 at 5 araw sa playoffs. So, di pwedeng madagdagan pa yan, di ba? Actually, ang interesting nun kung sa playoffs pa mismo, di ba? Magkakaroon ng major na dagdag. Sobrang interesting nun. Pero ngayon, interesting din yung mga kaganapan. Una ko itong nakita muli sa MDL tapos ginagamit din sa gold to, Brigida. Pero ngayon, on Tremed, grabe din yung punishing power niya. Yep, si Nurkling Eagle, binatuhan na ng lahat. Kaya naman wala na ang Firaga Armor para rito kay Flap TZ. And isa ito siguro sa mga magiging worries ng Falcons AP Bren na given siya yung isa sa mga pangunahing haharap. Papaano na lamang kung agad-agad tinatanggalan siya ng mga ganung resources at maging si Ogwen pa nga na isa sa tagat-sagip sana ay nabigyan ng ganun-ganun lamang ng Fnatic Onyx. Yung tagapagsagip, siya yung hindi nasasagip. Tapos to double kill pa si King Kong. Napakakulit na ngayon at napaka-agresibo ng Fnatic Onyx. Hinaharapan kung hinaharapan. At maiilang kang lapitan ito kahit yun yung aasahan mo sa isang X-Borg, sa isang Fovius. Exactly. Pero medyo bewildering na nakikita natin na alam ko, pag Sicilian, di ba, more mid to late. Pero ngayon, ang aga no, nagiging rotation ng Fnatic Onyx Philippines, ito na naman yung maagap na part sa kanila. Oo. And before the Uy! 5-minute mark, nakabasag pa si Kelra agad ng tore doon sa top lane. At hindi pinauwi ni Super Prince si Few na nagre-recall. Gusto lang naman niya makapag-reset kasi may turtle. Gusto ko lang naman umuwi. Pero ayaw siyang awatin, ayaw siyang pauwiin. Pero ngayon walang uwian. 4 sa 4 dito sa Turtle, may isang mababalag to. At wala na namang Firaga Armor para kay Kyle TZ at siya ang unang tutumba. Ngayon naman sinasalo ng Falcons AP Bren. Lahat ng damage na nagmumula sa Fnatic Onyx. At kahit pa meron tayo nakitang hard guard doon ay hindi nun kinaya yung aggression at yung pinagsama-samang damage mula sa Super Family. At hindi pa sila tapos dito, sinama pa si Few. Grabe! Nakita natin ngayon yung aggressiveness. Ito naman yung layering. Saan nanggagaling yung mga damages na yun? Di ba? Patong-patong. Ang dami ng mga panike.
Pero mapapatanong ka lang kung ikaw ang Falcons AP Bren, ba't ako? Ba't ako? Kasi puro bat fees yung mga nakikita natin sa mapa. At hindi na nagagawang bigyan ng Falcons AP Bren ng espasyo yung mga miyembro nila na kinakailangan pa sanang magkaroon nun para makapag-farm katulad na lamang ni Super Marco. Even few, nakikita mo, iniipit siya ni Super Prince. Sila lang dalawa ang nagkakakitaan at nag-iipitan sa lane. Ayan na naman yung pang-brusco niya kahit di siya si Brusco Brigida. Pero nai-embody niya kasi yung ganong klase na karakteristik sa paglalaro. Pero isa sa tinitingnan natin muli yung paglipat ni Kelra, basag na naman Torre doon sa may bandang baba. Habang sa Falcons AP Bren, unti-unti na naman nako-compromise yung buong jungle nila. Kasi kahit si Kirk or si Brusco yung sumilip, laging may threat na baka kasi biglang may dumating na Super Prince, baka biglang meron ding Kelra. Pero hindi na puro baka kasi nandito na pala talaga sila. And at this point ay hindi pa naman sobrang nag-i-invest sa mga anti-heal ang Fnatic Onyx. So, purong damage lang talaga, purong pagpapakunat para rito kina Kirk na nakakuha naman na rin ng Thunderbelt niya. So, hindi naman sila masyadong nagre-react dito kasi alam nga nila yung advantage na meron sila kontra sa lineup ng Falcons AP And Bren. siguro ang problema dito, yung pinaka-hard lockdown kasi nasa natin, manggagaling kay Flapeasy. Oo. And after nung jump in ni Flapeasy, Fnatic Onyx is so confident na wala na masyadong makakahuli sila. Kasi ano bang ginagaya continuously ngayon ni Few? It's going to be the ulti ni Super Prince. At ngayon, walang mag-hold down sa kanila. Kaya sobrang laya namang mamamanggulang dito ng Fnatic Onyx. Mostly, ano pa yun eh, parang additional sustain pa or panakas way out para rito kay Few. And to think na ang nasosolusyonan ng Fnatic Onyx at this point, yung isa pa lang sa, or ang hindi pa nasosolusyonan ng Falcons AP Bren, yung isa pa lang, yung pagpo-fronta. Di ba parang kaya na siyang saluhin dito ng Fnatic Onyx. Hindi pa natin nakikita yung backline blazing duet from Kelra on this Claude na magiging isa pa sa mga major problems nila kapag dumating sa puntong yon kasi hindi mo na nga masalo yung harap. Meron pa kayong aasahan sa likod na damage mula kay Kelra if ever na magkataon. And to be honest, parang super heavy nung naging role ngayon ni Flapeasy. Kasi nga, di ba, Angela for Owen, hindi naman natin pwedeng expect na si Owen ang haharap ng haharap. More on sa pang-save talaga siya, pang backline defense, and of course, yung heart guard nga, aasahan natin. Pero para kay Flapeasy, kasi sa kanya ngayon nasa alang-alang yung pang-soak up ng damage and to give that proper crowd control para makahuli. Kaso sila yung ma-checkmate at mahuhuli. Hindi na nakagalaw doon si Kapitan. At ngayon ay nararamdaman mo na maski si Super Prince ay nakakapag-ipon na talaga ng damage. Moments away na lang ang Fnatic Onyx sa pagpapahaba muli nung kanilang na-establish na istorya. At si Owen hindi na rin matatagalan yung damage na ibinabato sa kanila. Nandun man yung pag-split push na ginagawa ni Super Marco. Pero look at the damage na ini-inflict sa pinaka-base pa nila. Last Insanity is there. Just clearing up the last of the wave or bits na minion may dadala-dala ng Fnatic Onyx Philippines. Pero ano na naman yung ginagawa ni King Kong? Habang busy kayo dyan, dito muna ako sa Lord. May idea ang Falcons AP Bren dito pero paniguradong hindi naman na. Hindi na muna. Pupuntahan ni Super Marco yan na mabilisang check at silip sa kasalukuyang sitwasyon ng labang ito ay talagang ramdam yung kalamangang taglay. 0 to 8 yung kill score natin pero even in terms of gold, halos doble yung hawak-hawak ni King Kong kumpara dito kay Kyle TZ and that speaks volumes na agad para sa ibang mga miyembro ng Falcons AP Bren. And their action speaks louder than their words ngayon. Sobrang confident ngayon ng Fnatic Onyx Philippines sa ubabante ng ganyan, mag-recall ng ganyan. Available pa yan, by the way. Pero sa ngayon, andyan ang Kidlat, andyan ang mga world champion. Mamarch ang unang Lord na dala-dala nila. Gusto nilang bumasag muna ng mga tore. Last Insanity, ikinasada agad. Kinakailangang maklear etong Lord. Nakasama ng Fnatic Onyx Philippines. Level 1 pa lamang ito. Pero buhay na pauhay pa din para sa kanilang kupunan. At gusto nilang sulitin. Super Prince. Maski yung ibang mga tore. Mukhang uubusin na nila, Athena. Grabe, ayaw na lang ni Super Prince maging prinsipe. Gusto niya na maging Super King. Kasi ngayon, naghahari na naman ang Fnatic Onyx Philippines. Tuloy-tuloy ang pag-abante. May isa na namang mapipitas. Hindi na kinaya doon ni Owen muli. Isa na namang Last Insanity para lang i-clear yung wave. Pero hanggang saan ito dadalhin ang Falcons AP Bren dahil kumakatok na ang Fnatic Onyx sa base ng mga bees. At mukhang may susulat na naman ang historya para sa kupunang ito. Fnatic Onyx Philippines remains